Especially, Lord, sa lahat ng puso na handa, Panginoon, para sa iyo. Hallelujah. Alam niyo, sa panahon po natin, napakahalaga na nakahanda po tayo. Kasi pag hindi nakaprepare yung heart po natin, it is just like, alam niyo po yung pong parable ng Panginoon, the day when He returned. Nung panahon na bumalik siya, nadatnan niya yung kanyang mga alipin na hindi nakahanda. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. Sa anumang panahon, huwag po nating sayangin. Hallelujah, let us prepare our hearts. Dahil hindi natin alam ang sinasabi po ng salita ng Diyos. You do not know the hour nor the day, hallelujah, when our Savior will come. Amen. Hallelujah. Alam niyo po ba, last Monday, pumunta po kami ng, saan ba yun, sa Manawag. Hallelujah. Hindi po kami nakimisa doon, ha. Akala yun, nakimisa ako. Punta lang po ako ng Manawag, malapit lang doon. Hallelujah. And gusto ko lang kayong paalalahanan kasi baka nakikimisa pa kayo doon. Wala doon si Lord. Amen. I tell you, wala doon si Lord. Hallelujah. Kung saan, sabi ng Panginoon, merong nagkakatipon sa kanyang pangalan, nandoon siya. Hello. Pumunta po kami doon, nagpagasolina po ako last Monday. It's about, tigara may presyo, 52 yata o 50. Hindi ano yun yung, anong tawag dito, agaw buhay Hallelujah. Alam niyo no, kahapon lang, nung nagpagasolina ako, yung 50 to 50 naging 60, 80. Actually, nagtataas ang gasolina bago po, ito po ay 12 midnight ng Tuesday. Diyan po sila nagtataas, nagbababa. Kaya kung makikita ninyo yan, magtataas yan. Pagising mo ng kinumagahan, pag sinabi nilang magtataas, magbababa, Martes ng umaga, makikita nyo, nagbago kaagad yung mga prices doon sa mga gasolinahan. Pero alam niyo po ba nitong ito lang, hallelujah, sabi nila talagang grabe talaga yung pag-escalate ng presyo ng mga gasolina. At totoo po, kagabi po nung nakapagasolina 60-80 na, so tumaas ka agad ng mahigit 8 piso. And pagbalik ko, oras lang ang pagitan, pagbalik ko para pagasolina parang tumaas ka agad ng mahigit 1 piso. Sabi ko, grabe naman, alam niyo yung pananamantala na dapat, kasi may time na talagang magtataas sila. Pero alam niyo po ba ngayon, nagulat nga ako dito sa atin sa Binmaloy, grabe yung tinas niya, yung 52 na yun, wala pang 1 linggo, 6 na araw pa lang, 67 na. Hallelujah. At sinasabi nga na medyo daw maghigpit ng sinturon ang mga tao. Hallelujah. Kaya hinigpitan ko yung sinturon ko kanina nung papunta ko dito. Hallelujah. Kasi maluwang yung pantalon ko. Hallelujah. And alam niyo na napakalaga na sabi nga ng natin ay maghigpit daw tayo ng sinturon. Hallelujah. Pero for sure, maniwala po tayo, anuman ang pagdaanan ang pagdaanan ng mundo, pag ang buhay mo nasa kamay ng Diyos, nakakatiyak ka na hindi ka niya pababayaan. Hallelujah. We have proven the Lord many times in our life. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sabi ko nga, nung nakaraan nga nung nakaraan ng giyera ng, yung Ukraine at saka Russia, na hindi pa nga tapos hanggang ngayon na umabot ng 90 pesos yung diesel ng mga time na yon. Iwan ko kung alam niyo, yung mga nagpapagasolina, alam nila yan. Umabot ng, umabot ng 85 or 87 yung unleaded at saka yung premium yung mga time na yon. And ina-expect po na aabot sa ganun ang presyo. Hallelujah. Dahil nga dito sa nangyayaring giyera sa Middle East. And maraming mga bansang apektado. Kaya lang ang nakakalungkot isipin,
pupunta ka sa social media, ang lahat ay isinisisi sa ating presidente. Hallelujah. Sabi nila, siguro kung yung nakarang presidente, ang presidente natin, baka napauwi na yung mga overseas workers natin. Pero nakakalungkot kasi no-fly zone. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng lumipad. Hallelujah. Kung ikaw ay aswang, hindi ka pwedeng lumipad doon. Amin ba yun? Hallelujah. Kaya nakakalungkot, alam niyo yung nangyayari, instead na ang mga tao ay manalangin sa mga sitwasyong kagaya po nito. See? Inuuna pa po nila kung ano yung kanilang kung ano yung maisusulong nila na kanilang agenda, kung ano ba yung agenda nila. But you know what? Tayo po ng mga Kristiyano, ang dapat na isulong po natin ay yung agenda ng Panginoon. Amin ba yun? Hallelujah. Kaya purihin po ang Diyos kasi nandito pa rin tayo. Sabi mo dyan sa katabi mo, mapalad ka dahil nandito ka pa sa umagang ito. Kasi kung wala ka na dito, iwan ko kung nasaan ka. Hello. But the glory to God dahil sabi niya, tayo po ay mapalad na tayo po ay nasa tahanan ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos. Gusto kong basahin ang salita ng Diyos. Ito po ay matatagpuan sa aklat po ng Matthew chapter 25 mula 14 ng mula verse 14 hanggang 30. Medyo mahaba-haba po ito pero hindi ko po tatagalan kasi mamaya mag-uusap po tayo ng konti in regard sa atin pong project na renovation ng church. Verse 14 sabi niya, for it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. Verse 15, to one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. And in verse 16 sabi niya, he who had received the 5 talents went at once and traded with them. He made 5 talents more. Hallelujah. Alam po natin na dito sa kwentong ito, makikita po natin na merong ibinigay ang Diyos na talent. Pero hindi po kagaya po na iniisip po natin na talent na magaling kang maggitara o kaya magaling ka na kung ano-anong mga talento meron ka. Wala pong connection po dyan. Ito pong pinag-uusapan po natin na talento na sinasabi po ng Panginoon. Hallelujah. Actually, nung tinignan ko po yung pong ibig sabihin ng word na talent. Hallelujah. Ito po pala ay pumapatungkol doon sa tinatawag po natin na pera. Somebody say money. Hallelujah. Sabi po nila, money talks. Hallelujah. Buti nga yung pera nagsasalita eh. Sinong kinakausap mo minsan yung pera? Di ba? Hallelujah. Nagsasalita daw yan. Hallelujah. Kaya kausapin mo. Sabihin mo sa kanya, kayo, tingnan mo pag meron kang 1,000. Diba? Kausapin mo yan, ikaw na 1,000, pumunta ka sa pitaka ko. Hallelujah. Kausapin mo ng masinsin at sabihin mo sa kanya, isama mo yung mga pinsan mo. Yung mga kapatid mo. Hello. Hallelujah. Alam niyo minsan parang isipin mo na parang napaka-weird yung may mga tao na yung faith nila kinakausap nila kahit yung bagay na hindi nagsasalita. Hallelujah. Huwag niyo po akong ma-misinterpret kasi ang sabi nila money talks. Hindi ko naman sinasabi na nagsasalita yung pera. Kasi ang ibig sabihin po niyan sa panahon na talagang minsan parang gipit ka pero may pera ka. Yun po ang ibig sabihin nun. Hallelujah. Ganun po ka-importante ang pera sa panahon po natin ngayon. Hallelujah. Ang daming tao, kahit magkakapatid, minsan nagpapatayan dahil sa pera. Pero wala dito yon. Amen. Wala sa atin po yung ganung espiritu. Hallelujah. Bakit? Yun po yung mga tao na, hallelujah, ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ni Paul kay Timothy, na akala ng marami na yung pera, yun yung ugat ng lahat ng kasamaan. No. The very root of all evil, sabi niya, it is the love of money. Kaya ang taong yan, nakakagawa ng ganyan because of the love of money.
Hallelujah. May tao nga, mas mahal pa niya yung pera niya kaysa doon sa asawa niya eh. Hello? Mas gabay tunin ka dol, may kwarta to. Walay aminsan niya, nangul ko na nanloan na kwarta to. Hallelujah. Aga makaugip. May kwarta to, babantayan to. Mas mahulaga nanloan. Unugi po man kinto ko no, agla makakaugip ta. Ang paano walay mantakaw. Paano sikutan da. Awa man dalam na danganan to. Ang tawo man lalanti dalam na danganan to. Agto ni makaugip. Ang paano na nalingat siguro, walay mansikot. Wala dyan masikot. Hanggang po to. Amay, antayo na. Parang dumating siya sa point na parang, alam nyo yung dahil hindi nakakatulog because doon nga sa pera niya, dapat na lang sana, hindi na lang nag-loan. Naging na-depress siya. Hallelujah, because of that money. Hello? Pero alam niyo po ba na kahit ang Panginoon, alam po natin, the Lord, pinapakita ng Diyos sa atin how money is important sa buhay natin. Kasi sabi niya, you cannot serve two masters at the same time. Yung tinutukoy ng Panginoong Yesus na other master, hindi naman po si Satanas yun. Hello? Ang tinutukoy ng Panginoong Yesus, it's money. It's all about money. Hallelujah na pwede natin na makalimutan ang Diyos because of money. Sa totoo lang ito po maraming mga Kristiyano nawawala sa Panginoon kung kailan sila sumagana sa buhay. Hello? Pero alam nyo talagang totoo si Lord eh. Makita mo talaga na pag ang blessing mo, bigay ni Lord yan, hindi ka mawawala kay Lord. Tandaan po natin yan. Pag si Lord ang nagpala ng buhay mo, hindi ka mawawala sa Kanya. Kasi totoo yung sabi niya, the blessings of the Lord will make you rich. Hello? At anong sabi niya? He will never add sorrow in it. Hallelujah. Yung ikaw ay mawala sa Panginoon dahil yumaman ka, ibang usapan yon. Hallelujah. I think hindi yan mula sa Diyos. Kaya isipin po natin, hindi lahat ng magagandang bagay ay galing sa Diyos. Pag yung akala mong magandang bagay na yan ay ilalayo ka sa Panginoon, hindi yan galing sa Diyos. Kahit yung boyfriend mo, hallelujah, pag yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, yan yung maglalayo sa Diyos. Sa iyo sa Diyos. Hindi yan galing sa Diyos. There's one time I heard, hallelujah, na nakita ko pa itong taong ito. He is a pastor. And ang nakakalungkot, nung nakapag-asawa siya, nawala yung pagiging pastor niya dahil doon sa babae. Sumama siya. Hello? Parang sabi ko, mali yata ang pagkakaunawan niya na pagkatawag ng Panginoon sa kanya. Hello, dapat maintindihan po natin na ang Diyos na tumawag sa atin, sabi niya, yung Diyos na yan, He who began a good works in you, yung inumpisahan ng Diyos sa buhay mo, tatapusin niya yan. Maniwala po kayo, yung inumpisahan ng Diyos, hallelujah, na kung paano kanyang pinagpala, tuloy-tuloy yung pagpapalang gagawin ng Diyos. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, totoo siya sa kanyang pangako. Maniwala po kayo, si Lord mismo ang nagsasabi na, sabi ng Lord, kung ano man yung ipinangako niya sa atin, tutuparin niya. Hallelujah. Dito po makita po natin na, ni-research ko nga ito, hallelujah, nakita ko po na ang ibig sabihin po ng talent na yan. It talks about money. Nung mga panahon na yan, nagulat ako, sabi ko, inisip kong mabuti, bakit kaya pag si Lord ay nangungusap when it comes to money, yung pera na tinutukoy niya, it's about dinar. Dinarios. Sabi ko, kaya kanina, on our way, tinanong ko, Sister Grace, sabi ko, di ba ang pera ng Israel, shekel, alam niyo nung basahin ko ang Bible, ang shekel, meron nga sila, ito ay pinag-uusapan nung panahon in the Old Testament.
Yun yung ginagamit nila na pera, shekels. Pero pagdating sa panahon ng ating Panginoong Yesus, sabi ko, bakit kaya yung shekels nawala? Puro dinaryo yung pinag-uusapan. Hallelujah. And during those times, 1 talent is equivalent to 6,000 dinari. Kaya sabi ko, yung 1 talent na binigay doon sa isa, hindi pala basta isang talent yan. It's worth about 6,000 denarios. At ang sabi po ng Google na yung 6,000 denarios na yun during those times, 20 years na sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Ganon pala yung ibinigay ng Panginoon na sometimes iniisip natin na 1 talent parang kakonti lang. Pero tinignan ko ang ibig sabihin pala niyan, ganon pala ang amount niyan. It's worth 20 years salary of an ordinary workers. Hallelujah. At makikita po natin dito, hallelujah, na sabi niya, verse 19, now after a long time, the master of the servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more. Hallelujah. His master said to him, well done, good and faithful servant. Would you imagine, dito po sa time na yan, hallelujah, sinabi ng Diyos doon sa, hallelujah, doon sa kanyang tauhan, sa atin ng master, sabi niya, well done, good and faithful servant. Most of the time naririnig po natin yan. Sinasabi ng mga preacher, hallelujah, when we face the Lord sa araw ng paghukom ng Panginoon. Darating po tayo dyan, mga kapatid. Hallelujah. Whatever God has entrusted to you, isang araw, magbabalik sulit tayong lahat sa Diyos. Tatanungin ng Panginoon, when I bless you, sabi ng Lord, pinagpala kita, ano ang ginawa mo sa pagpapalang ibinigay ko sa iyo? We are all accountable before God. Yan yung tandaan po natin, hindi po ako accountable sa inyo, hindi kayo accountable sa akin. Lahat po tayo, accountable tayong lahat sa iisang Diyos. Yun yung totoong hukom, isang araw, magbibigay tayong lahat ng sulit sa Kanya. Ano man ang ginawa natin dito, yun yung sabi ng salita ng Diyos. Sabi ng Lord, you have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. Pinagkatiwalaan kita, sabi ng Lord, sa maliit at ikaw ay napagkatiwalaan. Hello. Hallelujah. Sinong alam niya sa kanyang sarili na yung pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, alam mo, hallelujah, you're doing it, hallelujah, for God's glory. Hello. Napakalaga po yun kasi isang araw, hindi po tayo mawawaglit dyan. Isang araw. Kaya pinapaalala ko po sa inyo palagi, isang araw haharap ka sa Diyos. Sabi mo dyan sa katabi mo, kalabitin mo siya, haharap ka sa Diyos. Hallelujah, at magbibigay sulit ka sa Kanya. Amen. Ano kayang maririnig mo sa Lord? And he also had the 2 talents came forward saying, Master, you have delivered me 2 talents. Here I have made another more 2 talents. Nag-gain din yung binigyan ng 2. Hallelujah. Sabi din ng Panginoon sa kanya, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. He also had received the 1 talent came forward saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here, sabi niya, you have what is yours.
Impawil to may sakay. Yet talent entered sa isikato na sa may master to. But his master answered him, "You wicked and slothful servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received that was my own with interest. So I take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has," sabi niya, "for to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away." Hallelujah. Di nyo ba nakikita na kahit hanggang sa panahon natin ngayon, yung meron pinagpapala pa ni Lord? Kanino kayang buhay yon? Hello? Maniwala ka, hallelujah. If you are investing in the kingdom of God, maniwala po kayo, hallelujah, si Lord kahit kailanman, anuman yung ininvest mo para sa Kanya, hindi po yan kalugian para sa atin. Nakala mo mawawalan ka? No. Hallelujah. Ano man ang ibinigay mo, ano man ang ginawa mo para kay Lord, you have done it unto the Lord. I tell you, hallelujah, hindi lang sa pagbabalik ng Diyos, ang sabi nga ng Panginoon, maging sa buhay na ito, may pagpapala ang Diyos para sa iyo at sa pamilya mo. This is the very promise of God in this life and even in the life to come. Anong sabi niya? There is 100-fold of return. Hindi lang 10 beses ang sabi ng Panginoon, 100-fold return. Hallelujah. Kaya nga, yun yung sabi ng mga disciples ng Panginoon, Panginoon, ano naman ang para sa amin? Iniwan namin ang aming tahanan, iniwan namin ang aming mga anak. Hallelujah. Ano pa? Pati ari-arian namin, iniwan namin for the sake of the kingdom. Anong sabi ni Jesus sa kanila? No one has left his family, home. Ano pa? His works will not receive in this life and in the life to come. May tatanggapin ka, kapatid. Amen. Sabihin mo dyan sa katabi mo, pag may ininvest ka. Sino dito alam niya may investment siya? Yung alam ko merong mga ini-invest. Alam niyo may mga nag-i-invest. Hallelujah. Sa totoo lang pati yung kanilang, anong tawag dito, yung paglilibingan, pinag-i-investan ngayon. Tama man eh. Hallelujah. Sa totoo lang, alam nyo, napakaraming mga bagay na pwede nating i-invest sa buhay. Pero tandaan po natin, hallelujah, anumang bagay na i-invest natin when it comes to the kingdom of God, you will never suffer loss. Amen. Hallelujah. Tandaan po natin yan. Yan yung hindi kailanman walang lugi. Hallelujah. Meron akong narinig minsan na tinawag na magpa-pray para i-bless yung kanyang business. Nag-invest kasi siya sa isang business niya. Alam niyo kung ano yung business na pinag-investan niya? Nagtitinda ng kabaong. Tinawag niya yung pastor, "Pastor, pwede bang i-bless ninyo yung..." Ano ba yun? Sabi, kasi meron akong panindang mga kabaong. Pwede ba ipag-pray ninyo na lumago, pagpalain ni Lord? Aba, paano lalagot pagpapalain yun? Kailangan mag-pray siya na maraming mamatay. Hallelujah. Sabi yung pastor, parang mahirap yata yan. Tinawag ako para mag-pray na kahit yung mga may sakit gumaling. Ngayon mag-pray ako na hallelujah, parang napakahirap nito. Di ba? Parang isipin mo nga naman,
Ay naku, sabi ko, ako kaya, wala naman ano, wala namang ganung may business. Parang mahirap ang manalangin ha. Hallelujah, paano i-bless ni Lord yan? Pero kita nyo naman, kailangan naman talaga ng mga tao eh. Alangan mo ta, ibalkot na kalabatot supot. Diba? Hallelujah. But you know what? Hallelujah. It's very important na alam natin, we're talking about money, how we invest. Paano natin i-invest at saan natin ito i-invest. So, sabi niya sa verse 30, and cast the worthless servant into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Hallelujah. Tandaan po natin, ganun kaimportante ang pera sa harapan ng Diyos. Sa panahon po natin, sabi mo dyan sa katabi mo, importante ang pera. But I want you to know, hallelujah, this morning, that your net worth, sabi mo dyan sa katabi mo, your net worth is not your self-worth. Diba? Minsan isipin natin, parang kung marami kang pera, parang isipin mo na alam mo, ikaw yung tao na, pinaka-importante. Hallelujah. Pero tandaan po natin, hallelujah, it's not our net worth. Mga kapatid, napakahalaga po nito sa buhay natin. Makita natin na kahit anuman yung naipon mo. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, hindi niya sinabi na mag-ipon tayo dito. Tama o mali? Hallelujah. Sabi niya mag-ipon kayo ng kayamanan ninyo. Saan? Sa langit. Bakit? Doon sabi niya walang naninira, walang nagnanakaw. Oh, hallelujah. Kaya pag nirelease mo yan at alam mo na kung saan para sa Panginoon, para sa gawain ng Diyos, tandaan po natin, we are investing in the kingdom of God. At yan yung hindi naluluging investment. Hallelujah. Alam niyo kung, yun ang sabi ko, kung ang pera ay nakapagsasalita lang, sasabihin sa iyo ng pera, I can add meaning to your life, but I'm not the meaning of your life. Hello? I can add meaning to your life. Pwede lang akong dumagdag, hallelujah, dyan sa buhay mo na kapag ikaw ay may pera, sabi nga nila, kahit hindi ka gwapuhan kung maraming pera, naku po mukhang artista. Totoo, hindi. Ngayon sa panahon po natin ngayon, hallelujah, hindi lang babae yung tinutukoy ko, kahit lalaki. Hallelujah. Hanggat sa'y panahon tayo natin sa ikonda, ang gano aliwala ba tabii, so sa may manunungnung na mayaman, ang gano lalaki, ang gano akulaw kuno. Hello? Oh. Kaya nga, tingnan ninyo, kung walang pera si Nanay Dionesia, sino nakakilala? Wala yatang nakakakilala sa kanya. Tandaan po ninyo. Kaya nananangan tayo, may kwarta, importante. Hallelujah, mansasalita, may kwarta. Hallelujah, mampapagwapo, mampapaganggana, ditsura na sa isa kaya too. Hallelujah. Naalala ko nga minsan, meron akong pinapanood pag pag mayaman at nanligaw. Nang sabi niya, pag tumabi daw sa isang babae ay gwapo. Nung sasabihin ng babae sa kanya, yung parang, alam niyo yung mga pinapakita na bigla na lang babanggahin yung babae na nakaupo pag nakita niyang gwapo. Hallelujah, hindi nagagalit. Nakangiti pa nga eh. Di ba? Pero pag pangit daw yung bumangga, sabi niya, uy, bastos ka. Nanyanyansing ka. Hallelujah. Pero pag gwapo, hindi nanyanyansing. Okay lang sa kanila minsan. Hello? Kaya tandaan po natin, dito sabi po niya, there were 46 parables of Jesus and 13 of them speaks of money. The parables in Matthew, Mark, and Luke, and in John,
Makikita po natin doon na merong mga parables ang Panginoon. And 13 of those parables speaks of money. Pag titignan po ninyo, 1/4 ng parable. So napakaraming parable yan. Pero kakapat di man, hallelujah, it talks about money. Ito po yung pag-uusapan po natin. Sabi mo sa katabi mo, make a change. Hallelujah. Bakit? Sabi niya, kung hindi ka magbabago, di ka tatanggap ng bago mula kay Lord. Hello? Napakahalaga po yun. Sabi ni Lord, I am doing a new things. Hallelujah. Gumagawa ako ng mga bagong bagay, sabi ng Panginoon. Pero kapatid, napakahalaga din sa atin na magbago din tayo. We're looking at God na sinasabi natin, Lord, pagpalain mo ako, pagpalain mo ako. Ang dami natin na pinag-pray kay Lord. At karamihan nga sa prayer natin, pagpalain tayo ni Lord, pagpalain ang pamilya natin. Pero sabi ni Lord, hanggat hindi ka nagbabago, hello, walang bago na makikita. Yung bagong kilos ng Diyos. Hallelujah. Yung bago na kung saan makita mo yung kakaibang pagpapala na sabi nga ni Lord, I had not seen, nor ears have heard, hallelujah, not even come. Hallelujah. Hindi pa raw dumating, hindi pa raw naranasan, pero tandaan mo, ipaparanas ng Diyos sa'yo. But it takes a life of change sa buhay natin, mga kapatid. Tingnan po niyo ito, sabi niya, small changes eventually add up to huge result. Kahit yung maliliit lang na pagbabago na nakita, malaking bagay yan. Hallelujah. Alam niyo, pag nakikita ko na nagbabago ang buhay ninyo, ako nga tuwang-tuwa ako eh. Hallelujah. Lalo na pag si Ruth ang nagtitestimony. Hallelujah. Minsan parang, alam mo yung medyo ano pa, hallelujah. Anong word yun? Suspense. Hallelujah. Pinapakinggan ko yung testimony mo, yun pala at the end. Hallelujah. Boom! May pasabog pala. Di ba? Kita natin na how God works. He works hindi lang sa mysterious ways. He works in a very, yung isipin mo na kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa iyo. Why God has promised us? If we only cling to the promise of God, the Lord said, I will make you at the top. Hello? I will make you the lender. Hallelujah, not the utangers. Di ba? Ano-anong pipiliin ninyo? Hallelujah, ikaw yung umuutang o ikaw yung nagpapautang? Di ba? Bakit yun yung gusto ng Diyos para sa atin? Hindi tayo yung umuutang, tayo yung nagpapautang. Hallelujah. Kaya lang, ang minsan, sabi ko, Lord, kasi minsan isipin mo si Lord, sabi niya, ang pautangin ninyo, sabi nga ni Lord, yung hindi nakakabayad. O ikaw ba naman magpapautang yung hindi magbabayad sa'yo? Di ba? Parang mahirap naman yun, Lord. Pero sabi ni Lord, pag hindi, yung pinautang mo hindi nakakabayad, sabi niya, parang ako yung pinapautang ninyo. Ako ang magbabayad para sa inyo. Hello, parang mahirap ano? Ayaw mo kasing singilin si Lord. Di ba? Hallelujah. Kaya isipin natin, sabi po niya dito, sabi ni Roy Bennett, change begins at the end of your comfort zone. Hallelujah. Yung pagbabago daw dyan, pagtapos ka na, wala ka na doon sa comfort zone mo. Kasi hanggat hindi natin ini-embrace yung change na yan sa buhay natin, we will never understood what change looks like sa buhay natin. Kasi sa totoo lang, hallelujah, hindi ganun kadali ang pagbabago. Sabi mo dyan sa katabi mo, hindi madaling magbago.
Pero kung gusto mo na makita na may gagawin ang Diyos sa buhay mo, we need to change. Sabi ni Socrates, the secret of change is to focus on all of your energy not on fighting the old, but on building the new. Hello? Hallelujah. We keep on fighting. Pagdating doon sa, alam mo minsan, inaalala mo yung old things na yan. Hallelujah. But you know what sabi ng Lord? Behold, I am doing a new things. Hallelujah. Kalimutan mo na ang nakaraan. Sabi nung awit, kalimutan mo na ang nakaraan. Ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. O diba? Ang baku-bakong landas. O diba? Hallelujah. Sabi niya, tinuwid na ng Mesyas. Hallelujah. Sabi pa nga niya doon, meron bang tuwid ang isip na naligo at nagbihis, ngunit ang isinuot ay luma niyang damit. Di ba? Hallelujah. Nanamos ka, nampalas ka, amayin sulong mo ng karuman, impawil mo. Hallelujah. Okay lang nung kapulay sulong mo. Agkamampupusak kasi. Hello. Hallelujah. Ipinala sa akin, Lord, yung paglalaba. Kasi kanina, nakita ko yung 3 araw nang nakababad na puting damit namin ni Elijah. Kaninang umaga lang, hallelujah. Nakita ko yon, sabi ko, nagbabad ako. Inilipat ko lang sa isang planggana. Sabi ko, habang inililipat ko yon, the Lord has just reminded me, hallelujah, ito lang yun, sabi ng Lord, if you want change in your life, tingnan mo ito, sabi ng Lord. Kasi yung damit na yan, yung puti na yan, nung ibabad ko yan, ang daming dumi. Lalo na yung damit ni Elijah. Sabi ko sa kanya, anak, anong ginawa mo dito sa damit mo? Sabi niya sa akin, pinampunas na. Hallelujah. Maringdingot niya mong mamputi. Antay mo, pinampunas niya tuwag kin. Hallelujah. Mahirap ka, binabad ko, nilagyan ko ng zone rocks, nilagyan ko ng whitening. Hallelujah. Sun powder, taluran ako, yakababad. Pimuti, may kawas. Yung maringdingot. Kung nakataon na siya, nanangmutan, ang gano ang tuing kadingot to, no imbabad mo, turaman, detergent, whitening, sunrox, umputi. Hello. Hay kon na Lord, numambabad kalambang at presensya. Hello. Sabi ng Lord, hallelujah, kung ikaw ay magbababad lang sa aking presensya, kung ikaw ay magbababad lang sa aking salita, may mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Hallelujah. Rekon ko katawan, wala manay importante ito yung mampusak, mong labat na mampupusakak ni. Even doon sa simpleng bagay, ang Diyos pala ay nangungusap. Kung nakikinig lang pala tayo. Hallelujah. Hello. That's why it's very important, hallelujah, sa buhay natin na nakikinig tayo din sa Panginoon. Sabi niya, sometimes God doesn't change your situation because He's trying to change your heart. Hindi yung sitwasyon mo ang binabago ng Diyos. We're praying, God, sabi natin minsan, Panginoon, ialis mo ako sa problemang ito. Hindi ka inaalis ng Diyos sa problemang yan. Hallelujah, kasi tinuturoan ng Diyos. Una, sabi niya, para mabago yung puso natin. Bakit gusto ng Diyos na kahit sa problemang pinagdadaanan natin, matuto tayo na magtiwala sa Diyos? Hallelujah, sa simpleng mga bagay na nakikita natin, matutunan natin na magtiwala sa Lord. In Luke chapter 8, sabi niya, soon afterward, He went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God, and the 12 were with Him.
And also some women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. Ito yung pinalayas ni Jesus, yung 7 demonyo. So kita ninyo, hindi isang demonyo, may 7 demonyo. Hallelujah, pinalabas ng Panginoon. In verse 3, sabi niya, and Joanna, the wife of Chuza, hindi si Chusi ito, si Chuza. Hallelujah, wala naman dito yan, si Chusi. Sabi niya, Herod's household manager. Kaya kahit pala nung panahon ng ating Panginoong Yesus, meron ng mga sumusunod sa Panginoon, karamihan sa kanila mga babae. Itong mga babaeng ito, hindi mga ordinaryo. Tingnan po niyo ito, manager. Hallelujah. Ano ang ginagawa nila? And Susanna and many others who provided for them out of their means. Grabe pala si Lord, ang mga nagpro-provide sa kanya, supporters niya, mga babae. Hello? Different women's. Nagmula sila sa iba't ibang klase ng buhay. Tinawag sila ng Diyos. Kaya talagang sabi ko nung hindi ko na nakita ito, saan kaya kumukuha ng, alam nyo kasi merong Judas eh. Si Judas, siya yung treasurer. Ibig sabihin, pag may treasurer, may pera. So walang magsasabi na walang pera nung panahon ni Jesus. Marami silang pera. Kasi andyan si Judas. Pero tandaan po natin, there were times na dumating sila na even yung sitwasyon sinusubok ang ating Panginoong Yesus. Malala nyo, sabi ng isang sa kanyang alagad, sila'y pinagbubuwis. Tama? Sino nakabasa na noon? Tinanong sa kanya ng alagad ng Panginoon, Lord, saan tayo kukuha ng pangbuwis? Sabi ng Lord sa kanya, pumunta ka doon sa ilog, mamingwit ka ng isda at ibenta mo. Sino nakabasa noon? Ang sabi niya, mamingwit siya at yung unang isda na mahuhuli niya, buksan mo ang bibig nito at merong pera doon pambayad ng ating buwis. Ang Diyos, tandaan po natin, kung walang gagamitin ang Panginoon o kung walang magpapagamit, kayang gumamit ng Diyos kahit isda. Hindi lang uwak. Amen. Hello. Hallelujah. Pero tandaan po natin, wala na doon sa bibig ng isda yung pera. Nasaan na? Saan madam? Nasa kamay na daw nung kumuha. Hallelujah. I tell you this morning, nasa kamay ng mabubuting Kristiyano. Bakit? Naniniwala si Lord na yung mga kamay na yan ang gagamitin ng Panginoon to provide, hallelujah, the needs of His kingdom. Amen. Yung pangangailangan para sa kaharian ng Diyos. Actually, in the kingdom of God, walang kahirapan doon. I'm talking about the kingdom of God here. Hallelujah. Kaya napakalaga na maintindihan po natin. Sabi niya verse 30, now as they went on their way, Jesus entered the village and a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her. Anong sabi ni Martha? Inutusan pa niya si Lord. Sabihin mo nga, Lord, doon sa kapatid ko. Dapat sana hindi niya tinawag na Lord kung uutusan pa niya. Hello. Hallelujah. Minsan alam mo pag ikaw ay, ito makikita natin dito, distracted. Somebody say distracted.
Hindi lang basta distracted, ang sabi niya, distracted with much serving. Hindi naman yun yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Alam niyo, sa totoo lang, nung time na yun, pumunta doon si Lord, ang layunin niya, mag-share. Anong isi-share niya? The gospel of the kingdom. Hindi sinabi ng Lord, punta ko dyan, maghanda ka ng pagkain. No. Pumunta si Lord doon, ang purpose niya, gusto niyang makinig yung magkakapatid sa kanya. Kaya nung time na yun, hallelujah, makita mo na si Martha distracted siya. Ang daming gusto niyang gawin. Minsan parang tayo. Sino dito na minsan, hallelujah, nung nayari lang bugat, kaya gabay mo ni man sideline. Naksawan ka lang yan ng trabaho sa nagaw. Hallelujah, kasabim ni Ed Abong, wala ni sideline mo. Amay, tumay gago nyo, manlalako kayo'y kaw-kawas. Oh, ukay-ukay. Di merong mga ganun, sa totoo lang. Hallelujah, mga online selling na yan. Galing ng trabaho, pagdating na pag-uwi ng bahay, makapagpahinga ng konti, nagtitinda ulit. Bakit? Gusto niya kumita. Hallelujah. Pero hindi yun ang nais ng Diyos para sa atin. Hindi yun yung ipinunta ng Panginoon nung time na yun. Hallelujah, na mag-serve, magluto si Martha. That's why, sabi ng Panginoon sa kanya, tignan po ninyo, but the Lord answered her, Martha, Martha, you're anxious and troubled about many things. Hello? The word anxious, hallelujah, ang ibig pong sabihin yan, you're worried about the future. May agmuni, kailangan niya nunutin mo lang. Hallelujah. Kaya sabi ni Lord, ag kayong mapaga. Do not worry, sabi ng Lord. If God cares the grass in the field, which are now today and gone tomorrow. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ka ba niya iisipin din na mas sigit pa dyan sa damong yan? Si God cared so much about us. Hindi nais ng Diyos. Kaya nga, na tayo po ay nababagabag, troubled. Sabi ni Lord sa kanya, you are anxious and troubled about many things. Pero iisa lang pinapagawa ng Diyos sa kanya. Sa araw na ito, gusto ko makinig ka lang, sabi ni Lord. Hello? Minsan nandito tayo sa church, pero yung utak natin nasa labas, nasa mga trabaho. Anong sabi ni Lord? But one thing is necessary. Anong sabi niya? Mary has chosen the good portion. Anong sabi ni Lord? Which will not be taken away from her. At atang tanagagikira, ag tayo isasalat so sa isimba. Darom ya agaw. Sa isimba kung tayo parad katawan, pero no, yung linggo para sa Panginoon, pero minsan, araw ng linggo, hallelujah, kung saan-saan po tayo nandoon. At gusto natin, minsan tayo pagpalain ng Diyos. Sabi ni Lord, minsan, anak, nakakalimutan mo yung isang bagay na importante. Ano yung bagay na yun? Ang araw ng linggo ay para sa Lord. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, araw ng linggo para kay Lord. See, number 1, gusto ko po kayo na kung saan kausapin. Dito sa number 1, sabi niya, keep the value of self-control. Minsan kailangan natin ito when it comes, alam niyo pag wala kang control sa sarili mo, hello, kahit yung pera na meron ka, kung saan-saan lang napupunta minsan. Hello? Minsan din, kailangan din natin na mag-antay. There is a time and a season for everything. No, minsan maghanap tayo ko kulanlaya kasi. Ang ganon minsan, dalan mula, antuman, home credit.
Sa totoo lang, dyan home credit, mas lalo tayo napalulubog. Bibigyan ka ng ganito na hulugan, 1 taon, 2 taon. Ganito lang naman ang hulog mo, maiinganyo ka. Di ba? Pero nunungnungan mo, may patong to, agay kabalag manaya. Hallelujah. And sometimes, ang tatayo ko mo niya dapat i-value sa may self-control. Alam natin i-control ang sarili natin. Hallelujah. Especially, alam nyo na kahit sa mag-asawa din, napakalaga yung tinatawag na self-control. Sa pamilya, somebody say self-control. We need to keep that value in our life. Ang tatayo mo at may manalagar. When we say self-control, antam so manalagar at sa may dugan panahon. Hello. Gato no minsan aramay mamarikit tan babalulaki. Hallelujah. Wala minsan si mumpet may nanay. Unaakis. Imbis sa manlikot, tama anak to nang graduate. Manakis kalamor. Akin na to naakis kayo. Paano to kasi tama anak ko ng graduate lang. Di dapat makakalikot kayo tanang graduate lang. Duwara ni yung graduate to, kanto. Di mas lalo ka manlikit, duwara man na yung graduate to. Hallelujah, nang graduate duwara, tamanaya, nang graduate matlan marikit. Sinumpal to maling kamarikit to. Katuno na akis may nanay to. Bagamot sa atay kaabay mo ay no marikit tan balulaki, self-control. Amen. Hallelujah. Kung hindi pa napapanahon, self-control. Antayin natin yung panahon. See, sabi po niya dito, everyone is at risk of making money. Tama o hindi? Everyone is at risk of making money. Why? Tingnan po natin dito. Maraming tao nagiging ultimate pursuit ang pera. Hello? Sino dito? Meron ba dito yon? Wala no? Minsan may mga tao that their ultimate pursuit is money. Hello? Maraming tao nagiging ultimate concern sa panahon natin. Lalo ladgyera, money. No, tanda. Agipanon tula kasi. Hello? Da umbilin amin so sa saliwan, kaukulan niya, dakil sa kwarta. Hallelujah. Sabi ko nga one time na sabi sa akin, bumili ka na ng maraming gasolina. Magtatas daw ng bigla yan. Hallelujah. Ang gano'ng mga liwkan dakdakal na gasolina, naupo mo na lamang tan. Hallelujah. Paano si Katuni makasangag na apulam abong mo. Tinipon mo, yung kargam di man nagkina, muhanta may ugaw ng galaw ira di maapuya. Di, see, hallelujah, sabi ko, tumaas man ang bilihin, tumaas man ang gasolina. Naranasan na natin lahat-lahat yan. Di ba? Pero naranasan din natin na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen. Dagdakal ay matagay. Hallelujah. Pero sa Diyos siya katawan ng gano'ng kapigan, agaangop man, improvide to nin siyempre so sa may pangkaukulan tayo. Hallelujah. Kahit sabihin na nila, tingnan po niyo ito, Proverbs 13 verse 7, sabi niya, some who are poor pretend to be rich. Hello. Others who are rich pretend to be poor. Baliktad to. Aramay mayayaman. Hallelujah. Man pretend ira ya mairap ira. Tapiano jad untan. Agdara huldapun. walay aminsan niya nakarmi abong sakay abong na mayaman. Kinaroling mi. Noon lang kami di manad abong to, tayo bagaram mayaman. Sigurado bali-bali abong to ya ko. Kasabi medyo darap na abong to, o ordinaryon abong. May dingding to, kiyo ya singa nabubulok lang. Paano to yan naging mayaman ay ko?
Di jak anang nang sukatuan. Ta kasi nang limob kami diyo dabong to, talagang di madloob, abong na mayaman di manadloob. Pero di man nagpaway, sing abong na mairap. Di ba? There are people, kaya totoo po itong salita ng Diyos, there are people that are rich that they pretend to be poor. Pero meron din namang mahihirap, hallelujah, na akala mo mayaman. Bakit? Kung gumastos, parang mayaman. One day millionaire. Hello? Hallelujah. Katong dyan sa sikatayo, ya Kristiyano, dapat na nang tayo irayan bagay. Hallelujah. Why? Ipinapakita ng Diyos sa atin yung sitwasyon na may mga taong ganun. Hello? Kaya napakalaga, sabi mo dyan sa katabi mo, napakalaga ng savings and budgeting. Hallelujah. Bakit? Tingnan po ninyo ito, sabi niya, a budget is not about restricting what you can spend. Atan maigot itang. Sobrang maong yung kaigot. Diba? Sa'yo nakarinig nun niya, ibagadat sigat, maigot ka, andi. Hello? Manbabudget ka. Akin. Kasi kung sabi may time, nag mo binudget. Diba? Tiya po ninyo, yung makita ninyo yung mga tao na alam nila yung tinatawag na budgeting, makikita mo yung kanilang buhay, sa panahon ng pangangailangan, hindi sila nawawalan. Hello? Akin, walay natitipon da. No may itsura mo at singa kamayaman at aliw ka mo tamayaman, unsabi may agaw, agmuantay pangautan mo. Hello? Katon importante. Tiyan po yun, sabi niya, a budgeting gives you permission to spend without guilt. Bakit? Alam mo na yung bagay na ginagawa mo, it's for your family's sake. Amin ba yun? Hallelujah. Aliwan maniigot ka, mantitipon ka lang bangat parad pamilyam. Sabi niya, Luke chapter 10, sabi niya, and she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. But one thing is necessary, Mary has chosen the good portion. Somebody say, good portion. Hallelujah. Dapat alam po natin, hallelujah, what is that good portion? Hallelujah. Meron tayong mga portion kay Lord. Amen. Hallelujah. That's why ito yung napakamakita din natin. Number 2, keep the value of sacrifice. Body say sacrifice. Natan man sacrifice kani. Kasi no, ala antamta na sakripisyo na arni man. Hello. Somebody say sacrifice. Tasay sacrifice tayo at atang tanagagikira. Aliw mo't itan niya ando ko yung sakripisyo. Panandalian, pero naani, walay likot. No, ako na may likot. Hello. Naani gunuyan, sablay may sakripisyo. Anto'y gabay yun na sakripisyo o likot. Di ba? Di ba? Yung inuna damay likod, naani gunuyan, sakripisyo. Pero na inunam sa samay sakripisyo, manumtumbok sa samay, likod na ani. See? Dito sabi niya, John chapter 12, 6 days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. So they gave a dinner for him. Martha served, and Lazarus was one of those reclining with him at table. Makita ninyo dito na nung nangyari yung time na nag-serve si Martha, nagalit si Lord. Di ba? Anong sabi ni Lord sa kanya? Sobra ka lang aburido na amaya-maya bagay. Wala labat sa importante, sa kaya importante yan na pagmunggawan. Pero diyan, kinaganang pasdok si Lord na nanhanda.
Di ba? Wala kasi panaon, kadami na bagay. Jadsayan panaon, piyesta. So makita po ninyo na kahit ang ating Panginoon, hindi rin nangaraw dyan. Bakit? Panahon ng kainan. Siguro no, si Martha at si ginawa tuot, may ginawa to, paano si katot, imirong di matarapanan ni paano nang pasnok si Jesus lamang. Pero natutunan ni Martha ang isang bagay. Hallelujah. Sabi ni Lord sa kanya, sabi ng salita ng Diyos, so they gave a dinner for him there. Martha served and Lazarus was one of those reclining with him at the table. Mary therefore took a pan of expensive ointment made from pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume. Hallelujah. Alam niyo, napaka-importante na sometimes kahit doon sa sacrifice natin, hallelujah, hindi lang para sa pamilya, sacrifice in serving God is very important. Sabi mo dyan sa katabi mo, sacrifice in serving God is very important. It's very important. Hallelujah. Kasi wala tayong isinakripisyo na kung saan hindi kayang tumbasan mamaya. Bakit? Mas grabe ang sakripisyo ng ating Panginoon. Bakit? Hallelujah, dahil para sa ating lahat po yung sakripisyo niya. Pero ano kayang sakripisyo ang kaya nating ibigay para sa Panginoon? Dito tayo magtatapos, number 3, sabi niya, keep the value of sharing. Sabi nga nila, sharing is caring. Hallelujah, keep the value of sharing. See, it's very important. Sabi niya dito, generosity is not something God is demanding from us. God is not demanding us. Hallelujah, na maging generous tayo. Pero ang nais ng Diyos para sa atin, it's something He's inviting us to. Bakit tayo iniimbitahan ng Diyos, hallelujah, to be a generous person? Kasi sa totoo lang, gusto tayong i-bless ng Diyos. It's where our blessing begin. Hindi puro prayer, pray tayo ng pray, Lord, i-bless mo ako, pero hindi mo alam, yung blessing natin, sabi ng Diyos in Luke chapter 6 verse 38, give, and it shall be given back to you. Walang babalik sa iyo hanggat wala kang ini-invest. Yun yung tandaan po natin. It's something He's inviting us to. Bakit? Gusto ni Lord i-bless ka niya. Yun lang ang nais ng Panginoon, hindi nais ng Diyos na kunin yung anong meron ka. Kaya makita po natin yung mayroong 5 talents, yung mayroong 2 talents na yan. When they gain, si Lord tuwang-tuwa. Why? Ang nais ni Lord, you will gain, not you will lose. Hallelujah. Gabay ko pa yun, nalagay tayo dyan sa yan oras. At pwede ba sa oras na ito, tingnan mo yung sarili mo. How much sacrifice? Gaanong sakripisyo ang ginawa natin o ginawa mo when it comes to the kingdom of God? How is our heart? Kumusta ang puso natin? Pagdating sa pagbabahagi, sharing all the goodness of God na pinaranas niya sa bawat isa po sa atin. Gaanong paglilingkod ang ginawa na natin para sa Panginoon?
Hindi ninanais ng Diyos para sa atin na tayo mawala ng nais ng Diyos, mas lalo pa tayong makaranas ng mga kabutihan ng Panginoon para sa ating mga buhay, kasama ng ating mga pamilya. Because our sacrifices today, tandaan po natin, yung mga sakripisyo natin ngayon, hindi kayang tumbasan ng kagalakan. Hindi lang para sa buhay na darating, kahit sa buhay dito kasama ng ating mga pamilya. Your family will enjoy the goodness, hallelujah, of God. Dahil sa mga sakripisyo natin. Huwag nating hayaan na kung saan nagsasakripisyo lang tayo para sa mga bagay sa mundong ito. No. If we want that our investment, yung mga investment natin, hindi mawalan ng kabuluhan. Invest your time, your talent, your life in the kingdom of God. At gusto kong sabihin sa inyo, kahit kailan, walang lugi anumang investment na meron ka para sa Panginoon. Bakit? Lahat ng investment natin, iniingatan ng Diyos. Your giving is an investment to God. Your time today is an investment to God. Your life serving the Lord is an investment in God's kingdom. May panahon niya, intermediate sa Diyos siya katawan. How much time yung binigay mo kay Lord, kayang tumbasan, hindi lang doble yung panahon na yan. The more time that you will invest in His kingdom, it's all the more in return. Mas higit pa ang panahon na iukol ng Diyos sa iyo. That's why if you're praying that God will give you a long and satisfied life, invest your life in the kingdom of God. Huwag lang natin gugulin ang panahon natin sa mga trabaho, sa mga pamilya natin. Huwag natin gugulin ang panahon natin halos sa mga bagay na alam natin wala namang kabuluhan. Gugulin mo ang panahon mo na maglingkod sa Diyos. That is the best investment. Na pwede mong ialay para sa Diyos sa umaging ito. Pwede bang itaas natin ang ating mga kanang kamay sa Lord? Sabihin mo sa Lord, Lord, ang buhay ko, ang panahon ko, pamilya ko, gusto ko, Panginoon, na ialay sa iyo. Hindi lang investment, but I know, Lord God, ito'y mga bagay, Panginoon, alam ko, magiging kagalakan mo, Panginoon. Kagalakan ng Diyos na tayo, pamilyang naglilingkod. Kagalakan ng Diyos ng panahon natin, iniaalay natin sa Kanya. Lord, maraming salamat, Panginoon, O God. Salamat po, Diyos, O God. It reminds us your word, O God, na sabi mo, teach us to number our days. Alam namin, Panginoon, na sa buhay na ito, O Diyos, maikli lang ang panahon. But as we invest this time, O God, that we have,
Alam namin, Panginoon, kayo ang magpapalago ng mga panahon. Alam namin na bawat panahon na iukol namin sa iyo, Diyos, O God, hindi ito, Panginoon, nawawalan ng saysay, Panginoon. Kundi bawat oras namin magiging makabuluhan pag ito'y inialay namin sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. Dahil alam namin kasama ng aming mga pamilya, maglilingkod kami para sa iyo. Sapagkat ito, Panginoon Diyos, ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nandito, O God. The very purpose of our life, Lord. Lord, is to serve you, Lord. The very purpose of our life, Lord God, is to bring honor and glory to your name, O God. Kaya, Panginoon, O Diyos, hayaan mo, Panginoon, na yung buhay na meron kami, iuukol namin para sa iyo, Panginoon. Maluwalhati ka, madakila ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, hindi masasayang ang mga panahon namin. Sapagkat simula, Panginoon, sa araw na ito, Lord, ang panahon, O Diyos, ay alay namin. I-offer namin para sa iyo. Ano mang meron kami, i-offer namin sa iyo, Lord. Be glorified, Lord. Be magnified in our life. Maraming salamat even today, O God. As we partake the communion, Lord, bless these elements, O God, the symbol of your body and your blood, that as we eat the bread and drink the wine, Lord, I just pray, Lord, yung pinaka-purpose, Panginoon, ng simbolo nito, maranasan namin sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Kabutihan mo'y tuloy-tuloy na dadaloy. Kalakasan, kumplitong kagalingan, Panginoon. At totally free, O God. Thank you, Lord. Sige po, tinatawag.